Main bag na bigat, Isabela. Ngayong araw, ating tuklasin ang mga tinatago at ipinagmamalaki ng Barangay Kabaruan. So ano pang hinihintay nyo? Hintayon! Ang Kabaruan ay nagmula sa salitang Iloco na baru na nangangahulugang bago. Ito ay may habang 200 ektaryang lupa, wala pang 1 kilometro ang layo nito mula sa municipal building ng bayan ng Kawayan. Ang baryo na ito ay nasa kahabaan ng Provincial Road ng Ilagan. Ang Kabaruan ay napapaligiran sa silangan ng mga baryo ng Alikawkaw, Turayong at ang Ilog ng Cagayan. Sa kanluran sa pamamagitan ng isang sapa na tinatawag na Turco Creek. Sa hilaga ay Tagaran at sa timog ay ang town proper. At yan ang Kabaruan, nanguhuna, nangingibabaw at patuloy na umaasenso. Kaya tara na! So, bababa na tayo galing sa 3rd floor ng office ng aming barangay. O, panis, di nyo kinaya, may pa 3rd floor si Kapitan Ferdigo. Ilalaban natin sa paglalakad. Hoy! Ayan, so nilaban nga namin ang paglalakad. Sayang daw kasi ang sunscreen, kaya for the fire, mga akla. Tatawa-tawa kami riyan, pero sit-sit ang construction worker. Uy! For the tuloy pa rin ang paglalakad ng mga akla. 2,000 years later. Ngayon, tayo ay narito sa isa sa pinakamalaking planta sa Isabela, ang ARC Cola. Ang ARC Cola ay isa sa nagbibigay ng malaking oportunidad at trabaho sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga taga-Kabaruan, Kawayan. At ngayon, ating tuklasin ang dinarayong Freedom Park ng barangay. Ayan, so tapos balik, punta kayo dun sa kabila. Sa kabila. Dun, bilis. Bilis. Ayan, so yan. So nakakatanggal talaga siya ng stress kung tumit. Ayan, umuulan na dito sa part na to, guys. Pero tignan nyo naman yung mga kasama natin. Ayan, todo bigay. Ayan, so mag-hi naman daw kayo, Ay, bilisan nyo. Tumuulan na, guys. Ay, gano'n, tara na. At yun na nga, sobrang saya nga naman sa parkeng ito. Tunay nga namang Freedom Park. Meron din kaming nakapanayam na isang pamilya at nabanggit ni ate na gustong-gusto daw ng anak nila dito. At sabi pa niya, hindi lang yung batang nag-e-enjoy, kundi sila ding mag-asawa. Ang Freedom Park ay para sa lahat dahil bukod sa libre na, maganda pa. At ngayon naman ay ating makakapanayam ang isa sa residente ng Barangay Kabaruan. Ate Rian, may konting katanungan lang po kami sa inyo. Ilang taon na po kayong naninirahan dito sa aming na mahal nating Kabaruan? Bali, since birth ko, andito na po kami sa Barangay Kabaruan. Bali, 25 years na po kami dito naninirahan. So, ano po yung pangunahing namamaan na pamuhay nyo dito? Dito po sa amin, since marami pong tao at highway po ito, commercial lot po yung lupa. Bali, nauso po dito yung online selling and then yan po, nag-display po kami dyan sa harap. Bali, ang pinagkakaabalahan po po is online selling po ng RTWs. Yun lang din po kasi yung paraan ko para makatulong sa husband ko dahil meron po kaming baby na inaalagaan para din mahalagaan siya. Sa negosyo niyo po, paano ito nakatutulong sa paglago ng ating barangay? Alam naman po natin na bago po tayo mag-generate ng business or magpatakbo ng business, kailangan po muna natin kumuha ng business permit sa Barangay Kabaruan at dahil po doon sa maliit na tax na binabayaran natin, makakatulong po tayo sa ating pag-unlad ng ating barangay. Paano niyo po mailalarawan ng ating barangay? Ang Barangay Kabaruan po ay isang progressive barangay dahil makikita naman po natin yung mga naglalakihang buildings ng Barangay Kabaruan tulad po ng DNF, RC Cola, and IDMC. Makikita po natin na maunlad po ang Barangay Kabaruan dahil sa mga naglalakihang facilities ng buildings niya. Yan lang po.
Taon-taon ang barangay na ito ay nagdaraos ng 2 araw na festival o tinatawag na Panagyaman Festival. Dito ay mayroong dumarayo mula sa iba't ibang bayan para makisa lalong-lalo na sa pangunahing ganap na motocross race. Ang race na ito ay hindi lamang para sa mga taga-Kabarwan, kabilang din dito ang mga taga-ibang bayan at maniwala ka man o hindi, dinarayo din ng mga banyaga dahil sa mga naglalakihang mga papremyo. So ano pang hinihintay nyo? Intayon, dito'y nanumong nga barangay ti Kabarwan, ito'y syudad iti Kawayan.